could live on my own, I could go on with life and just believe things will turn out the way it should be. As I wake up each day, I can't seem to deny the emptiness. There's none in this world that satisfies me. And then you said that there's one who can feel the longingness I feel in my heart. As you struggle with life, all I can do is pray that you will see that God has His plan for you and for me. As I wake up each day, I will constantly send a fervent prayer that one day you'll see who God really is. And then you'll say that there's one who can feel the longingness you feel in your heart. What will I do? God knows what to do. Just open your heart to what He says.
Mayong adlaw ipapulay mga kapaglaom, atong pagabuksan atong Sabado sa saad ni Hesus nga makita sa Juan 4:14. Apan bisan kinsa nga nagainom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na gayon pag-uhawon. Kay ang tubig nga akong igahatag kaniya, may himong diha sa sulod niya usa ka tubod sa tubig nga magatubo ngadto sa kinabuhing dayon. Og tungod diana, atong pangayoon ang giyas balang espiritu samtang kita magatuki pagpadayon sa iyang mga pulong. I am inviting all of you to pray with us alang sa 7-7 prayer. Mag-ampo kita. Diyos nga balaan, tag-iya ikaw sa among mga kinabuhi, ang adlong ipapulay, nagapahinumdom ka namo sa imong pagkamagbubuhat, sa imong pagkamanluluwas o sa imong pagsustento sa matag adlaw na among pagkinahanglan. Ika may buhi nga tubig nga nagasustento namo alang sa among pagtubo aron nga sa hingpit kami mahimong matured sa among pagkinabuhi hangtod sa imong pagpadayag. Pangini ang matago sa kanamo karon nga kauban namo ni ining maong tulumanon nga pinaagi sa mga prayer request. Ginoo, imong mapakita imong gahom sa ilang taliwala. Salamat sa imong pakig-uban, salamat sa kahigayunan o oportunidad nga imong gihatag sa matag usa sa ngalan ni Hesus. Amen. Maayong buntag mga kapaglaom, it is such a blessed Sabbath morning and welcome diri sa Let's Pray Visayas. Good morning kapaglaom Cherry and Pastor. Good morning, Praise the kapaglaom Lord. Pastor. To be one in Christ is a privilege of every soul and the one that is through prayers. Happy Sabbath, everyone! Kung kamo nangita o katambayayong sa pag-ampo sa inyong mga prayer requests ug praise reports, sakto kining programa alang kaninyo. Yes, and we praise God for the daily opportunity of making a request known to Him as He answers them. Busa, giabi-abi tamo sa ka oras nga puno sa kasayuran o pag-ampo, kauban ni Kapaglaom siya. Kapaglaom Cherry. o kapaglaom Rumi. Kay dinhi sa Let's Pray Visayas, Dili dili ka maginusara sa pag-ampo. Good morning once again Good morning, and to all and our welcome, viewers yes. from Good morning Luzon, to you. Visayas, and Visayas and Mindanao, Mindanao. and even those who are watching us via Facebook Live. Good morning and happy Sabbath, everyone. Yes, that's great. It's so great. And this is a very good Saturday because we will be discussing a lot of things that everyone would enjoy at the same time, would be enlightened. That's true. How was your week, Pastor? It's a great, it's a wonderful. It's a wonderful week. Yeah. Same here, Pastor. Because and we also- lots of encounters in terms of the problems, and God we experience how God good, very manifest good His to them. goodness. Yeah. Okay. Mga kapaglaom, ang Let's Pray Visayas has a simultaneous broadcast via TV, Facebook Live, and FM radio station. Catch us every Saturday from 7 to 8 a.m. by tuning in to your local TV channel 25 if you are from Cebu, or tune in to your CPAC FM radio 88.7 if you are from Morsha Negros Occidental. Or if you have Wi-Fi connection at home or mobile data, you may watch us through Facebook Live and pray with us. That's right. You can also watch and pray with us every Saturday from 7:30 to 8:30 in the morning by tuning into GSAT Channel 33. That's our national telecast via Hope Channel Philippines. And if in case you missed the morning show, we have replays every night. That's 7 to 8 every Saturday as well. Yes. Yes, thank you for that info, kapaglaom Che. So, kung aduna man kamoy mga prayer request or praise reports, ayaw kalimot sa pagpadangat na dinhi sa atong tulumanon, send it to us by simply searching Let's Pray Visayas on your social media accounts such as Facebook, Twitter, and Instagram. Then message to us anytime you want, and we would be glad to receive it, for it is our privilege to pray for you. You may also send your request via text message. Send it to 0947-413-7010 if you're a smart subscriber. And for those who are Globe subscribers, please send it to 0977-2407-298, or also dial our hotline number for telephone. That's 412-2100 local 120. You may save the number sa inyong mga mobile phones para diretsyo na lang og send every Saturday. That's correct. So if your prayer request is confidential, ug dili kini gusto nimong i-air, please specify by writing confidential. Ang atong prayer warriors dili sa Hope Channel, consisting of pastors and brethren, will be glad and will be happy to include that in our prayers. That's And of right. And course, for in the past weeks, we've been talking about the New new Start. start, yes. Bago gyud nga
Pagsugod. And New Starts is a lifestyle program. N is for nutrition, E for exercise, water, sunlight, temperance, air, and trust in God. And in the past weeks, we've talked about a couple of topics already. And this morning, we'll be Last talking episode, we talked about air and sunlight. And now Yes. we're going to talk about water and Right. exercise. Kapag lawom, share, I would like to know, pila man ka baso nga tubig imuhang mainom Kani sa marag isa ka magyati ko adlaw? gamayan katulad sa kabisi nato no usahay No. tagagmay ra tag mainom nga tubig, but it's really very necessary, especially kung lain imong pamatis imong lawas, especially kung init kaayo. Water is really very important and it would quench our thirst. Mawa gyud ang imong, but it's a calming kind of parang ma-relax imong body kung makainom jud kag tubig. That's true. How about you kapag lawom, Pastor Rome, kabalo ko nga magsiyod kag tuyok-tuyok sa atong Adventist Hospital Cebu. So, Ang atong water intake mga kumusta? unom ngadto sa 8 ka baso. Very So good. natural, kung sa akong lakaw, it takes 8 to 10 glasses a day. Okay, moving Because yun. the reason our body it needs water, no? We should remember nga our body composed of 70% water. So nakita nato nga ang ato diay kidney mo trabaho diay siya og day and night nga nakita nila nga kini di ang tubig kini gitawag nato liquid sa atong lawas moagi ni siya gibana-bana dili mga 42,000 glasses of liquid a day. Sa atong equivalent na siya mga 240 gallons. Nga adlaw gabi iyang gitrabaho unya tungod ani mugawas ni sa atong lawas pinaagi sa atong pag-istorya. Pinaagi sa atong pagginhawa, sa atong luha unsa dinha sa atong sweat singot. sa ato. Oh, ingon usab sa atong pag-ihi. Tungod ani, ang atong lawas moingon ang doktor na kinahanglan gyud ka og 6 to 10 glasses a day. Ang tuyo ani aron pagpasig-uli atong nawala. Kay kung dili nato maulian ang nawala nga liquid, ma-imbalance ta. Munya mahimong acidic ang atong lawas. And of course, Nya magsugod ang daghang mga Mga balakyan. sakit-sakit. And of course, it reminds us of the primary function of water. Yeah. First, it regulates the body. It aids in digestion. And of Yes. course, it carries and helps break down nutrients of the body and regulates the body temperature and lubricates our joints. So, kana mga sakit-sakit na sa atong mga joints. Not just Luta-lutahan nato ba? not just the banana, but we need water. Yes, so that's It's so very wonderful, no? Even Water to is enhance life, our di ba? memory. Yeah. Yeah, so in our daily activities, may it be sa school, sa work, make it a habit nga nagit tay time to get water para for me personally, kung makalingkod na ko sa ako ang desk malimot and na dayon. wala ko nakuha water, murag half day na di ko makainom. So, Yes. I see to it nga before I sit down na nagyud ang water Or daan. yes, you can bring a canister or something. Yes. Mas siya. maayo nga natin Nagid personal na water doon. bottles to Yes. save Mother Nature as Yes, well. of course. And so there's a wonderful story in the Bible found in John 4 about a person nga giuhaw. Kinsa man ni siya, Pastor? Can you tell us the story? It was a Samaritan woman. The story told us about when Jesus traveled from Jerusalem bound to Samaria. It takes maybe almost one day travel by foot. Yung makita nga lisod ba na agianan. Unya init pag ng lugar. Nakaanha mo gyud kanang lugar. Init gyud no, yung makita nimo. Pero yung makita niya na panahon nga giuhaw gyud siya. Oo. Kaya pumunta na nato kanus aman ta mo inom. Ang pag-inom din nato sa dili pa ta uhawon kay kung giuhaw na ta dehydrated na ka. Oning Kaya signal to na hipatabo, yung body. Si Ginoo Hesus dehydrated na. O nya nangayo siya og tubig so sa kababay nga didto sa well nga nagkalos og tubig. I heard, Pastor, that there's kanang a very serious matter about Samaritans talking to the Jews. Unsa man ang Yes. historical ani nga aspect nga nung hesitant sila if you're a Jew anaya man Samaritan. Wag na barrier, Pastor. Can you explain that kind of? Imo nakita nga sa diha nga ang kingdom sa Israel usa pa sila ka nation, usa pa sila ka state. Pero sa diha sa divided kingdom nahimo silang one nation and two states. Sa southern mo to gitawag nila Judah. Unya ang northern mao ang Samaria. Kini ang Samaria tuwa didto nag-occupy ang 10 tribes of Israel while the southern maura ang two tribes na si Judah o si Benjamin. Kato kang Judah mo to gitawag nga Jew. Unya Samaritan to ang 10 tribes pero they are all Israel. So ang maong division nakausab gamay sa ilang culture at the same time sa ilang religion. Oh. So dinha nasugod ang ilang gitawag nga Divide. oh, Nasa division barrier. do na barrier.
Unya hangtod sa panahon ni Ginoong Hesus, katong barrier wala to nawala. So, unsaon man to niya, Pastor, nga giuhaw naman kay Jesus Christ. Unsa may nahitabo? So imo makita ang story nag-ingon nato nga si Jesus mao gyud ma-initiate. So pagkakita sa babae nga Hudiyo ni palayo siya. Tungod kay nahibalo siya ang mga Hudiyo, prejudice nila. Unya sila naka-create sa prejudice tungod sa taas nga panahon nga subli-subli sa istorya. Wa gyud nag-abot sila. Pero si Ginoong Hesus doon ay purpose. Doon na siya reason, unya doon na siya mission, mao mianha siya, no? Imo nakita nga doon na encounter nga si Jesus may initiate nga nangayo siya tubig, pwede ba mangayo kog tubig kay giuhaw? Ni unsa man to hitabo after pangayo ni Pastor? Doon na silang concept nga ang paghatag og tubig gasa nagikan sa Dios. It's a privilege to serve to somebody. So alang niya, pero ang kalisod kay doon na may problema na nga daan, existing problem. Pero murag mitagad siya nga dili tingali angayon mangayo ka kay Samaritan ba ako? Oo, unya ikaw Hudiyo. Pero si Jesus may insister, ayaw, okay, kung nakibalo pa lang ka na ako'y tubig, nga di ka uhon. So, mo naka-trigger sa usa ka babae. O niya, kini mo istorya, dili ra diha, hangtod mi si Jesus ko, nakibalo pa lang ka na ako, nga pagpangutanan na ako, nga asa imong bana, tungkol kay daghan man kog bana. Tinto dahil siyang unang propeta ni. Kung naka-interest niya mo, nagpabili niya. Tingali, gibutang niya kiyang pasan, o niya, naka-istorya si Jesus. That moment, sa mao nga contact nila, dito na-develop ang pagsulod sa mensahe. That's great. All right. So because of the asking of that living water, Pastor, it reminds us nga mao siya dako kay nga reason nga nung ning balik na there is a mingling or there is a mending of the divided culture. Yes. And in a spiritual aspect also, it reminds us that we shouldn't suppress the thirst. If spiritually, kinahanglan ta og divine water, kung natay kaila na someone, maybe atong kauban sa church, kauban nato sa balay, atong kauban sa work, then atong tagaan, let's hydrate ourselves spiritually. And then by sharing it to the others who need it also. So I think that this is a solemn obligation because to them that is a gift coming from God. So because God is the source of water, we need what? Yes. Kinahanglan tag tubig gikan niya to stream down sa atong kinabuhi. That is also our solemn obligation to share to others. That reminds us, Pastor, that we cannot be fruitful servants to God without our supply from the real source. And the real source is God. That's true. And so in the Bible, it's reminding us to abide in me. Because kung dili ta ma-abide sa Ginoo, mawalaan po ta og supply. So dili ta maka-share. We cannot exercise our faith kung dili pod nato gi-keep atong selves hydrated spiritually and physically. So, and for the purpose of quenching, we also have to always exercise and trust in God. That's true. The exercise there doesn't mean physical exercise alone. It also means spiritual exercise. We do it every day, habitually, and trust in God. That's true. So, what are the things that we could help us nga ma-exercise na to ato ang faith? So, if we go out and share the good news, muadto ta sa ato ang mga silingan, di ba? Community service, or even inside the church, daghan kayo tag pwede mabuhat nga ma-exercise na to ato ang faith. The best thing to exercise our faith in times of crisis. Because that's the right time to prove ourselves nga usay mahimo sa Ginoo sa atong kagalingon. Kung nagtuo ta sa Ginoo, atong testingan, unya di man mahimo nato in times of prosperity. I think much more in times of adversity. Munang nagitay adversity sa atong kinabuhi. Yes, very good. Malipay ta. Very Kung good. naa. Mga kapaglaong, we are so blessed with the discussion this morning. So we will be surely and more blessed as we listen to this song. Kaluwasan nga gianda sa tanan nga katawhan, mga damgo, mga tuman, unya sa katapusan, kinabuhi imong maangkon, kung ikaw magpadayon, ang kunang gyud pagdawaton. Kunti ang paglaom mo, bisan sa kalistanan, kay ikaw mo pahulay sa dayong puloy anan. Magmatino manon ka lamang
sa iyang kasuguan, aron maangkon mo kadaugan. Kapaitan, kasakitan, ang atong masaksihan. Kalibutan, pulos karon, kadautan. Kinahanglan nga mangandam, hawak mo pagabaksan. Kay si Jesus anaa sa pultahan. Kupti ang paglaom mo, bisan sa kalistanan, kay ikaw mo pahulay sa dayong puloy anan. Magmatino manon ka lamang sa iyang kasuguan, aron maangkon mo kadaugan. Igsoon ko pagsusiha ang kaugalingon mo, aron masuta mo bang makita si Kristo. Kasing-kasing pagahinluan, kasalanang pagtalikdan, kay ang tanan gayud pagahukman. Kupti ang paglaom mo, bisan sa kalisdanan, kay ikaw mo pahulay sa dayong puloy anan. Magmatino manon ka lamang sa iyang kasuguan, aron maangkon mong kadaugan. Kupti ang paglaom mo, bisan sa kalisdanan, kay ikaw mo pahulay sa dayong puloy anan. Magmatino manon ka lamang sa iyang kasuguan, aron maangkon mong kadaugan. Magmatino manon ka lamang sa iyang kasuguan, aron maangkon mong Kadaugan. Thank you so much for the message in song. Mga kapaglaom, trust in the Lord with all your heart and He will never betray your trust. Welcome back dito sa Let's Pray Let's Pray Visayas, ko ba ni Kapaglaom Cherry and Kapaglaom Pastor Romy. At this juncture, mga kapaglaom, we will now give time sa inyong mga prayer requests and praise reports. First, we have our prayer request from 0227. Good morning and happy Sabbath, brethren. Please help me pray for my brother Archie Quijano. He is so sick. Thank you very much. Wala na-mention sa exactly ang physical situation. Another prayer request from 7210. Good day. Pahhelp ako pray sa akong anak na si Jamar Belaong ug iyang mga kauban na guidance sila sa balang espiritu ug tagaan sila sa knowledge na makatubag sila og sakto nga answer sa mga question during sa board examination sa RadTech or Radiologic Technology examination this coming July 29 and 30 sa Davao City. God bless po. Another prayer request from Crystal Rose Manuta. Please include sa pag-ampo akong papang si Floro Manuta Sr. Nagpa-x-ray siya o niya ang result adunay tubig sa iyang baga nga hinungdan sa iyahang kutas. Maglisod siya og ginhawa. Iyan po nato nga makatabang ang tambal nga gireseta sa doktor nga maulian siya niini o gamiton pud unta sa Ginoo ang doktor as an instrument na maulian si papang nako na normal lang iyang gipamati. Thank you and God bless us all. There's also another prayer request from 3595. Please pray for my sister Jessie Vega Bakumo who is still suffering from cancer. And another from Marlon Haspe Dumupoy. Please include in your prayers the son of my best friend Kiel Ethan Caminyan. He is a 7-month-old baby with biliary and chronic liver disease. Kagamay pa sa bata. Currently, he is admitted at Velas General Hospital. He needs to undergo liver transplant. Thank you and God bless you.
Another prayer request from Grace Bontour of Surigao City. Palihog og ampo sa akong cousin na si Tito Bontour Bagnol nga maayo na siya sa iyang suka o kalibanga. Nagataas gihapon iyang hilanat unya 5 days na midiriya sa hospital. And another from 5158, good morning Pastor Romy. Palihog i-appeal sa pag-ampo si Geraldine Sabang sa iyang myoma kay operahanan siya. Padayon pa ang among Bible study sa iyaha uban sa iyahang pamilya. This is from Dodong of Luok, Kawayan, Masbate. Ubay-ubay gid ang atong mga kaigsuunan nga na mga ipamati. Physical condition, Pastor, ang ilahang mga cases. No? Atong iduko atong mga ulo magampot, ha? Ginoo, Diyos nga balaan, kanimo iuli namo ang pasidungog, ang imong pagkamaayo sa kinabuhi, kung giunsa nimo kami pag-atiman sa taas nga kapanahonan hangtod karon. Apan dunay mga butang nga biyan sa among kontrol nga gusto namo dad-on diha sa imong mga kamot aron sa imong pag-atiman o pagtagad niining mga tawo nga nagkinahanglan sa imong intervention. Lord, sa ngalan ni Jesus imo kami pasayloon. Amo kinigidala ang pangalan karon sa among mga igsuon si Archie nga duna karon balatian kihano. Ang iyang igsuon nga dunay cancer mahitungod niini. Kung nasa man siya dapita, imong doaon, Lord, uban usab ni Balaong Jimer, nga karon uban siya magkubanan mo, paabot sila sa ilang RADTIC board examination. Nakinahanglan, Lord, sa imong pag-remind kanila, pagpaabtik sa ilang mga hunahuna sa paghatag o insaktong tubag sa panahon sa ilang mga examination. Salamat usab, Lord, sa imong pagtubag sa mga hangyo ni Manota, Lord, Crystal, sa iyang father, nga doon na karitubig sa baga nga nagkahinglan sa imong intervention. Na sila karon sa Bohol, na side ikaw Ginoo sa mong kahimtang niya. Ang cancer patient nga si Brother Bakumo, Lord, G.C. Biga. Nasayod ka sa iyang pag-anto sa pipila ka mga katuigan. Apan karon nakita ang usa ka dako na gyud nga klaro nga resulta tungod sa mga accumulated nga makapakyasa namo sa taas-taas nga mga panahon. Apan imong kaluoy among gipangayo nga pinaagi sa ilang pagreporma sa ilang kugalingon, ang ilang kinabuhi sa ma-transform pinaagi sa imong gahom o imong pag-ayo nila Ginoo. Ang usa ka bata nga sa taas na nga panahon Ginoo nga mo undergo og kidney transplant si Kel Ethan. Lord, imong duahon. Ang mga ginikanan hibalo ikaw sa ilang mga gibati. Intak naa among gipangayo nga kining mamasakiton sama ni Brother Tito kung asa sila karon. Ingon mausab ang among mga igsuon nga gikan sa Sabang Kawayan. Ginoo, nakita nimo kon giunsa nila paghimo kutob sa ilang marangan sa pagduol og mga doktor, mga tao ug ubang mga tambal nga ilang gihunahuna ang makatabang. Apan nahibalo kami nga ang pag-ayo diha lamang nimo. Pinaagi sa pagtuo, pinaagi sa pagsalig o sa among commitment nga kung mag-usab kami sa among magkinabuhi, musunod sa imong lifestyle nga imong gihatag kanamo, imo kaming ayuhon o palagaron og lugang pagkatuigan alang sa mga taong kinahanglan. Dalaygon ka Ginoo og tungod niining adlaw ipapulay sama sa imong pag-ayo sa mga masakiton sa katingalahan ayuha sila Ginoo gikan karong adlaw o sa sunod nga mga adlaw masinati nila nga naay Ginoo nga nagtandog silang balatian. Salamat sa imong pagtubag, Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Pastor, for the prayer. But in nothing does he take more delight than in receiving the weak to come to him for strength. If we will find the heart to pray, we will be sure to find an ear to hear and an arm to save. This is a very good promise. Praise God. Of course, we would like to continue our prayer request. From 6484, ako pastor nag-request og pag-ampo sa kakulang sa kaalam sa pag-alagad sa Ginoo ingon man sa akong anak nga tuwa sa gawas sa Pilipinas. Ako ilikay unta siya sa daotang mga panghitabo ginaot pa tatagaan siya og dako pa nga pag-alagad sa Ginoo uban sa iyang mga anak nga diya usab sa isla sa kinatarkan Santa Fe, Cebu. Salamat sa pag-ampo, pastor. This is from Brad Meliton Rosa sa Saison family. We have from Davao City, good morning. Mauli unta ang documents pagpa-enroll sa medicine nga nawala sa park
Oh, so naano siya mga documents nga nawala somewhere, no? Praise God, kay gisugtan ko sa school nga ma-enroll presenting the police blotter, but only July 30 ra ang deadline sa documents. So hinaot pa unta nga mabalik kini nga mga documents. Yeah, I have a friend who has a similar experience Yes. pag enroll niya sa med school. So have faith, brother or sister nga nagpadalaan ni. Kaya kato siya nga friend nako, he's now preparing for the board exam. But sa there med could school. be a reason for this one. Yeah. Maybe something Practice like God's exercise of intervention, faith. yes. And patience is Yeah. a virtue. And of course, we have from Japhet Maningding. I am an evangelistic worker from Northern Luzon Mission. There is an ongoing crusade here at La Union District. However, the past days have been worrying us due to the monsoon. So, ang mabating weather, nga panahon. gano'n. Yes. So the heavy rains hinder us from proclamation. Many of my fellow pastors postponed their cottage meetings, and it's very much alarming to see consistent delayed meetings. Philippines for Christ is on active, and workers have been equipped, yet the rains filter us to black and white pictures. So hinaot pa unta nga tungod ani no nga mapanghitabua God really has promised nga Yeah. He can control the weather. Of course, we have from 9601. Please pray po for Carlo Kurt at Zuro makaiwas na sana sa bisyo sa pagbabarkada. Ipalayo siya sa lahat ng mga tukso at God will give him or give them the fear, and God will cover them with the Holy Spirit. Na he would be diverted from vices, no? And of course, the request po niya nga financial help para pambayad sa bahay at sa lupa, so lahat ng mga financial aid na gusto niya. At this month, praying for mamang at malola, sa lola niya at siya sa lolo, pag-iingat by God na sana ay They're always safe. They're always safe. At of course, I think it's about sa barko nila, ang husband nila sa barko. So that he would be also safe. This is coming from Bing of Palawan. And of course, this is a message from Messenger by Charito Reyno. Please help Charity us. Charity Reyno. Please help us pray for our interest diri sa crusade sa Poho, Ibahay. Daghang salamat. So, Pastor, mao po di ang mga conditions sa atong prayer request senders. And then let's offer them sa atong prayers. Okay, daghang salamat sa inyong pagpadala. I would like to invite you to join with us in prayer. Pagampo ta Ginoo, salamat sa imong pagtubag sa among mga pagampo. O karon Ginoo, dili kami matagbaw sa pagdala ni ining mga burdens sa among mga gisonan nga nagkinahanglan Ginoo sa imong pagtabang. Busa salamat sa imong saad nga ikaw magatabang ni ining among mga igsoon. Si igsoon Meliton Saison nga naa karon sa kinatarkan. May tungod sa kaalam nga iyang gipangayo ug dugang pa sa hatag niya o discernment sa angay niyang himuon sa pagpa-improve sa ilang panginabuhi, sa iyang pagpangalagad, ingon mausab sa iyang pagserbisyo diha sa uban. Iyang giapapil pag-ampong iyang bata nga tuwa karon sa gawas, Lord, sa kalayo apan masiguro na mo imong saad sa pagpakiguban. Pinaagi na ini Ginoo dungga kini iyang mapaghangyo, ingon mausab sa usa ka igsuon namo si Brother Ralph nga ang mga importante nga mga dokumento nga nawala siyang kamot nga magahinder sa tanan mga transactions nga paghimuon. Sa ngalan ni Jesus naghangyo ko Ginoo nga kini mabuta nga imong gitugot aron imong mademonstrar ang imong gahom sa paghatag bisan sa mga butang nga lisod, because you are the God of all possibilities. Lord, sa ngalan ni Jesus among gipangayo ang katingalahan nga imong himuon padadi siya mga tao o ubang mga instrumento nga karong semana, Lord, sa dili madugay, iuli niya ang kinitibuk ang mga butang nga kompleto aron makapadayon siya sa iyang pagkinahanglan. Tungod ini gidayeg ikaw namo Ginoo sa imong pagigsaad ni Brother Japeth sa iyang hangyo sa nakadaot nga panahon nga mao'y naka-uwang sa ilang nagpadayon nga crusade, Lord. Pusa karong taknaa Ginoo among gipangayo nga imong ihatag kanila ang isaktong mga panahon alang sa pagsulbad niini ngadto usab sa usa ka inahan ginikanan mahitungod silang anak nga si Carlo Kit, Ginoo, nahibalo ikaw sa iyang mga bisyo tungod sa impluwensya sa palibot. Way butang lisod nimo Ginoo kung ikaw mohimong sirkumstansya sa ka tawo
Mahimo ikaw sa pagtawag niya pinagi sa damgo, mahimo nimo Ginoo ang pagpabalik niya sa way lisod. Sa ilang mga pagkinahanglan sa paninapi imong suplayan ang iyang bana, Lord, nga karon nanrabaho ingon usab sa safety siyang amahan, lula o iyang lolo. Sa katapusan amo ibutang di sa imong kamot si Charity Rain, O Lord. Nakita nimo ang iyang mga handom, mga activities, ang iyang mga pagkinahanglan o ang iyang Ginoo ministry. Tabangi siya sa iyang mga kasing-kasing, sa ilang mga hunahuna o mga kasing-kasing uban siya magkauban, ihatag nilang kalinaw o ang kasiguruhan nga naay Ginoo nga motubag sa among pag-ampo diha sa pagtuo. Sa ngalan ni Jesus nga manluwas. Amen. Thank you so much for the prayer, Pastor. Sa mga bago lang nag-tune in, you're watching Let's Pray Visayas. Ang inyong mga prayer requests at praise reports, welcome. Just send it to our hotline numbers nga nasa screen or sa atong social media accounts. There is not a single instance in which God has hidden His face from the supplication of His people. This Day with God, that's in page 194. For more prayer requests from 4746, please pray for the upcoming free health checkup and services tomorrow sa Capital Seventh-day Adventist Church na daghang matabangan ug mahimong blessing ang mga health practitioners and volunteers and patients. Also, we have another request from Joseph Cañedo. Kindly pray for our 1,000 missionary 50th batch. Wow, daghan-daghan na gid kaayo dai nga batches. Today will be our last Sabbath from our mission field and we'll be going back to Manila via plane and ship. Please pray for good weather and may all of us be able to attend the homecoming celebration in Silang, Cavite on July 27. Thank you po. Another from Charlene Semeno, happy Sabbath. Please pray for my US visa interview on Tuesday. Thank you so much. More prayer, more power. Yes. Amen. And another one from Jingjing of Mindanao. Happy Sabbath. Please include me in your prayers for the upcoming licensure examination for teachers this September 30. Thank you and God bless. Ano sab kita prayer request from 6599. Good morning and happy Sabbath, Pastor. Please pray for me nga makastart na ko og teach for permanent and also good health, siguro permanent nga employment status. Yes. Thank you and God bless. This is from Jenny Mahinay of Tabuelan, Cebu City. Shall we pray for them, Pastor? Alright. Ato ido ko tumuulo, Lord, nagpasalamat kami sa imong pagtubag sa among mga pagampo. Karong adlaw among kalipay sa pagsaksi sa imong gahom sa mga kinabuhi sa mga tao nga miduol kanimo nintag na gidala namo karon Ginoo ang among programa Medical Mission nga gihimo sa Capitol Church sa ilang mga panahon sa lapi o kakugi imong pananginan Ginoo. Salamat nga binaagi sa ilang kontak ni mga tao mahimo kining avenue sa ilang dali nga pagduol diha nimo. Salamat Ginoo sa imong paghatag kagayonan sa among mga missionary, sa among mga young people. Si Joseph Cañeda may tungod sa ilang program nga paghimuon o paghatag nini sa sakto nga panahon hilabi na sa ilang homecoming celebration. Ihatag Ginoo ang kahigayonan, ipasayon ang mga pagpanaw, isipti ilang kinabuhi, panglawas imong i-provide. Salamat Lord sa bisa nga imong i-grant ni Sherlyn Simino. Nahibalo ikaw siyang mga katuyuan. Apan niinitag na iyang gi-recognize nga ang magatabang niya sa pagpasayon ikaw lamang. Ginoo hatagi kini og dako nga pagtagad tungod kay Dios man ikaw nga maluluyon. Ang Teachers Board Examination nga paghimuon ni Jingjing gikan sa among Isongas Mindanao. Iyang gipasubli dinhi sa Let's Pray Visayas. Tungod nagtuo siya nga dunay Dios nga may demonstra siyang gahom alang sa pagtubag Lord sa iyang mga gipanghayo. Salamat Lord sa imong saad nga kumuduol kami nimo sa tanang paagi sama sa paghangyo ni Jenny Mahinay siyang pagpanrabaho Lord. Niini iyang kurso nga o career nga iyang naangkon. Ikaw lamang maghatag sa insaktong panahon, sa insaktong dapit nga diin imong giandam kaniya ang maong lugar alang sa iyang ministry. Panini iyang mga pamilya, tabangi Ginoo ang iyang ministry. Salamat sa imong pagtubag, salamat sa imong paggamit kanamo ning dapita, ug salamat sa kagayonan
Niini mga tao nga makaila nga naagyo de buhi nga Dios nga personal nga nag-intervene sa ilang kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Our part is to pray and believe, watch unto prayer, watch and cooperate with the prayer, hearing it from God. This is coming from page 53 of prayer. Aduna po kita additional prayer request coming from 5545. Good morning and happy Sabbath mga kapaglaom. Akong ipaampo akong duha ka mga anak na si Cindy Joy Sandoval ug si Eric John Sandoval nga nag-apply og trabaho nga adunay day off sa Saturday nga amo kini isalig si Ginoo ang tanan from Zamboanga, Labgo District, Malintubuan Church. And this is another prayer request coming from Christopher Lepitan from Sibuyan, Romblon. Happy Sabbath po. Please pray sa akong papa nga si Armundo. Doon na siya sakit sa iyang baga o surok-surok. O i-appeal po ang akong bayaw nga si Jason nga na mild stroke. Hinaot pa unta nga maayo silang duha. Daghang salamat. And we have another prayer request coming from Capital Center SDA Church. Ongoing ang crusade by Wolfgang Jink. Din sa church and which started on July 20. Mo start pa karon July 22. Yeah, Okay. ongoing na siya nga crusade. Okay, so thank you very much, and to all our prayer request senders, we are so blessed to have your prayer requests. And Pastor, ato na pong i-offer kaning a batch of prayer requests. Okay. Ang pota Ginoo, gidayeg ikaw namo, kanimo iuli nimo namo ang pasidungog tungod kay ikaw man tiya sa tanan. Salamat Lord sa kahigayunan ug kagawasan sa pag-share, sa paglaom. Busa nalipay kami nining ongoing nga crusade nga gihimo sa Capital Center Church. Among gipaabot Ginoo ang resulta nga pinaagi sa pagtrabaho sa imong balang espiritu. Motandog kami mga kinabuhi alang sa pag-andam kanila sa imong pagpadayag. Panini Ginoo si Cindy o si Eric John Sandoval. Naibalo ka Ginoo sa request magikanan sa ilang mga pagkinahanglan, sa mga examinations, sa ilang pagpangita o mga pamaagi. Lord, na ikaw dool nga ilang masangpit. Ngadto usab sa usanaw kay igsuon nga si Armando. Nga dunay hangyo gikan sa pamilya nga nagsuffer karon sa maong lang problem. Ginoo, ikaw mo bisita karong adlaw. Tanduga Lord sa imong makatingalahang gahom. Ayuha siya ipaila nga dunay mga butang nga dili mahimo sa mga doktor ning yuta. Diha lamang nimo nga Dios nga may makahayo. Lakip na sa mild stroke ni Jason nga igsoon. Salamat sa nagapadayon nga programa sa among mga kaigsuonan sa Central Visayan Conference o sa among mga district pastors. Ikaw Ginoo mo'y mag-supervise sa tanan nila mga affairs sa mga panahon, sa kadaot sa panahon na ikaw aron sa pag-control niini nga bisan pa sa mga ginagmayng ulan sa kainit na padayon kining programa o nahimo kining successful. Dalaygon ka Lord sa way katapusan. Salamat sa imong gugmag kaluoy. Salamat sa imong paggamit namo sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Have God within and God overhead, and you have nothing to fear, mga kapaglaom. Praise the Lord. So mga kapaglaom, together, let us recount God's blessing in our lives. This is a reading from John 14:1. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. That is Jesus Christ. That's right. And at this juncture, we'll be viewing a wonderful prayer testimony. And it's such a blessing na nakavisit gid pod ko ani nga place. This is what we call the Miracle Rice Field in Mindoro. Mga kapaglaom, let's watch this. 3 weeks ago, naghihinugan na yung palay, lakas ng ulan, may hangin. Actually, nag-worry na ako noon. Lord, this is your farm. May your name be great in this farm. Nung nag-umpisa tayo dito sa ministry ito, ay talagang burden natin yung pagkain ng mga missionaries, ng mga mangyans, lalo na ngayon na lumalawak na yung ating influence sa kabundukan.
yung mga mangyan sa bundok ay magkikwento na pumunta kayo doon sa bahay ng balbase, ng taong may balbas, may pagkain doon. Pero syempre, missionary nga tayo eh. Kung sino man pumunta rito sa atin ay sana ay mapaglingkuran natin. So, we prayed for a farm. So, Panginoon, bigyan niyo naman kami ng farm. Ang layo kasi nung sa kabilang baryo, yung original place ko. So, 15 kilometers from here. Eventually, praise the Lord, meron na tayong farm sa malapit sa atin. At hindi ito alam ni Mama na ito ay talagang lumuluhod ako doon sa gitna. Sa tuwing bibisita ako doon, ay, Lord, this is your farm. May your name be great in this farm. That the people around will see that there is God in your servant. So, sinasabi ko, talagang ang Diyos ay nagpakita ng kanyang kapangyarihan. Imagine yung 3 weeks ago, naghihinugan na yung palay, ang lakas ng ulan, may hangin. Actually, nag-worry na ako noon. Pero tinuruan ako ng Panginoon na, don't worry, kasi ako ang tunay na may-ari ng farm na yan. Ang mga palay nila ay tumbahan na. And when I visited the farm, lo and behold, kita ko yung palay, ang farm ay nakatayo. Itong aming palayan ay mas mababa ang kinatatayuan na lupa. Na dapat ang lahat ng tubig ng baha ay dito pupunta kasi mas mababa siya. Pero itong mataas na ito ay nakita mo naman na nakadapa lahat. So, nagpapasalamat kami sa Panginoon, nakita namin yung kanyang protection. Kasi kapag ang palay ay dumapa, mabababad sa tubig yung uhay, yung palay mismo, yung magiging bigas. At kapag nababad na sa tubig, wala nang maaani, mabubulok na yung palay. Ito yung hindi sa amin, nakadapa lahat. Ito yung sa amin na mas mababa, na dapat sana ay yung tubig, siya yung mag-absorb. Pero salamat sa Panginoon, nakatayo ito. Hindi napasama sa mga nasirang mga palay. Yung kahanggan ko doon sa bandang itaas, siguro mga 80% talagang totally flat. Talagang parang plinansya ng gano'n, no? Yung sa ibaba, bagamat bago pa lang, talagang baldado rin yung palay niya. Pero yung farm natin, farm ng Panginoon, ay mga 5% lang na talagang hindi dapang-dapa at talagang nagpapakita ang Diyos ng kagilagilalas. Nasabi ko, Panginoon, you are a living God. You answer your people's prayer. At saka na-inspire ako doon sa statement ng Spirit of Prophecy nang sabi na those who work with Christ are allied with the one who knows no failure. Ang pangyayaring ito ay kumbaga, sabi namin mag-asawa, yung aming ani talaga ay hindi lang para sa aming pamilya kasi ni-spare ng Panginoon, pinoteksyonan niya para sa marami talaga siya, hindi lang para sa aming pamilya. Ay hindi tayo mag-aalala kung saan natin kukunin yung supply ng bigas para sa ating mga missionaries, sa ating mga estudyante at sa mga mangyan na pumupunta rito sa bahay na nais nating ma-influence for Jesus. Thank you so much. Indeed, that's a very wonderful testimony. Nagpapasalamat kami sa lahat ng ating mga kapaglaom dyan sa Mangyan Tribe. I really felt very blessed seeing all of them. Itong testimony na ito. Kasi it gives us an idea ba na yung mga indigenous people ay naging mahalaga pa rin sa lahat natin. Okay? So it's a valuable feeling that and we are so blessed na this kind of testimony has given us the idea nga na yung
sirbisyo natin at sakripisyo ay nandun talaga in the hands of God na because of the protection during that very big storm. Praise the Lord for that. Yes. In Mangyan, Malno, pag umaga, Malno, pag Sabado, sa lahat ng mga Mangyan viewers, I've been to the place. Praise the Lord for such a divine appointment. And I've seen GSAT satellites there, so they can really view us via GSAT Channel 33. And what's so amazing kapag Love Chair and Pastor is, yung ani nila, yung nasa testimony kanina, kami yung last batch ng mga missionaries na nag-visit doon. Yes! Yung kinakain mo yung wow, it's so amazing. Not just your ordinary meal. Sometimes dito sa Cebu, parang nagmamadali tayo always. Parang kain lang ng 5 minutes. So it's called the miracle rice field. Yeah, kasi God has spared this portion of the rice field. That's true. And the other portion surrounding the rice field ay na-damage. Yes, and it was also mentioned by Sir Pete, our head missionary there, that it's in a lower area and we've visited really the rice field, though hindi siya harvest time. Pero pinuntahan lang talaga. So it's expected na kung nasira naman yung surrounding area na nandun sa higher level, no? Masisira din yung lower area. That's true. But then God has spared that area despite the fact na sa location niya ay sure talaga na masira din siya. But it's called like a miracle rice field kasi yung rice ay para sa missionary, yung mga estudyante natin na indigenous people na nandun sa Mangyan tribe. That's true, and it's really goosebumps kapag Love Cherry when you visit the villages. During the time that we went there, many of the Mangyan people were displaced due to an encounter ng army at saka ng mga NPA dun sa mga medyo malayong area na talaga. And so they went to the lower villages, and that's the 4th village that we went to. They really have to start from scratch again. This is the people who are really vulnerable when there are fights. And sometimes we don't get to see this because we're too busy with our personal lives. Yes. And when we go there, we get to really see the clear picture of how the world is right now. Yung bahay nila gawa sa kawayan, tapos may nadatnan pa kami na kumukuha pa ng pawid, tapos may isang bahay doon na nakita namin yung kapitan nila. And 5 tao sila, merong isang kasamahan nila na nagluluto ng isang noodles, yung isang pack. For the whole family na. At 5 silang kakain. So see, we can see the kind of situation ba na realistic pa rin na dapat sana pagtuunan natin din yung pansin. That's true. And the government also has to take care of that also. In fact, it is as connected to the Magna Carta of Women, that is 9710, na yung mga indigenous people are considered to be the vulnerable people. They are called the minorities. So we have to listen to their plea also. And of course, the church must listen to their plea. This is the way we can exercise our faith. Yes, very good. And so I'd like to thank Cray TV, Jesus for Asia, Kuya Mark and Joanna, and to the Barola family in Mindoro. If you wish to help the Mangyan community, we need more missionary teachers, mga missionary sa villages. We also want to help sa building of the classrooms, kailangan ng mga classroom at saka churches. But you will see, if you get to visit the place also, let us know para we can coordinate. And if you want to help the ministry there, maybe to prepare finances or whatever supplies that you may need or they need right now, let us know. You can contact the Let's Pray hotline or message us on Facebook. We'll be happy to assist you. And together we will help each other, especially the Mangyan tribe. Very good. Amen. Indeed, God has 1,000 of ways to help, which thou knoweth not, and not that makes one testimony very powerful. Nasayod ba ka mo mga kapaglaom na even the fragments of paper na inyong igahatag mamahimo kining impact, na nai-impact sa kinabuhi sa imong gihatagan? Let's watch this video. Comfort, hope, joy, love, long-suffering. These are some of the thousands of possibilities this simple piece of paper can do. Share a Glow track today. Visayan Glow is now available at the Central Visayan Conference. You may contact us and like us on Facebook.
atong Glow Tracks available in English and Visayas. So please order now. You can contact us sa mga numbers atong gihatag sa atong screen. Yeah, that's right. And we have a separate hotline number for Globe. By the way, it's 0923-641-9036 for Sun subscribers. For Globe, that's 0995-835-5343. And we have a very special phone call pahabol natin ngayon umaga. This is a phone call and we need to respond to this one because we know that this is very important. This is coming from Meljoy Escalica. Magpasalamat ko kay wala na klase, sa adlong Sabado ang akong igagaw nga naa sa Puerto Princesa, Palawan. That's praise the Lord. Praise report. Pasalamat pud ko kay naayo na ang akong sunggo. So nadi siya yung mga nosebleed, no? Naayo na ang sunggo sa akong asawa nga si Nadeline nga naa sa Saudi. So magpa-pray pud ko kay naa ako'y heart condition. So Pastor, can we offer this prayer request from Meljoy Escalica through sa atong prayer? Okay, mag-ambot ha. Father in heaven, it is our joy to communicate with you as the source of everything. And you are ready to answer all our requests. Meljoy Escalica is here. They would like to express their thanks of your wonderful works within their family. Now, Heavenly Father, he needs your intervention right now to assist him, Lord, regarding his heart problem. There's nothing is so hard for you. At the same time, please touch, Heavenly Father, defective parts of his body in order to function well again, and they could be able again to do their part within their family to serve according to your purpose. Thank you, Lord, for your wonderful things that you have done to their family. In Jesus' name, amen. Thank you so much. And once again, thank you for praying with us this Sabbath day. Once again, maraming salamat sa mga sumusuporta sa Let's Pray Visayas from Luzon, Visayas, and Mindanao. This is once again Kapaglaon siya from Hope Channel Visayas, reminding everyone to delight yourselves in the Lord, for He will surely give you the desires of your heart. Yes, mga Kapaglaon. So thank you very much for watching us. And always remember, God loves us, and we have to keep on trusting. Let's focus our attention to God because God knows how to fulfill His own promise. So this is Kapaglaon Cherry from Hope Channel Visayas, inviting everyone to let your light so shine before men so that they may see your good works and glorify your Father in heaven. God is so wonderful. May the Lord bless us and keep you, mga Kapaglaom. Hangtod sa sunod Sabado sa atong pagiguban, kini ang inyong Kapaglaom, Pastor Rumi from Hope Channel Visayas, nag-ingon, let's pray without ceasing. Makiguban kaniyo sa pagampo. Kay dinhi sa Let's Pray Visayas, dili ka mag-inusara sa pagampo. Happy Sabbath! Happy Sabbath to everyone. Mga budang at pare.